siyang ibang choice kundi ang sumuot ng dolphin short na pula at black spaghetti strap na pang itaas. Itinali niya ang kanyang mahabang buhok pa itaas. She decided to proceed the small terrace in front of their room. She take a heavy breath nang makita na talagang parang paraiso ang lugar na iyon. Mas maganda pa nga ang lugar na ito kaysa sa mga forest and mountain views na nakikita sa ibang bansa. Muli siyang napakunot nang maalala kung paano sila napunta rito at biglang bumalik ang inis niya kay Darren. At mas naiinis pa siya rito nang makita ito sa baba na nag-iihaw ng barbecue at may kasamang maganda at balingkinitang babae na titig sa nakatalikod na si Darren. Nakita niyang hinubad pa ng lalaki ang pangitaas na damit nito at kitang-kita niya kung paano namula ang mukha ng babae na titig sa katawan ni Darren. Nakita pa niyang nagtatawanan ang dalawa na tila close sa isa't isa. Ganyan pala ang nagbago na, no? Ganyan pala ang tao nagsisisi sa pagkakamali dati. Mahina niya sambit sa sarili habang pinagmamasdan ang dalawa sa baba lang mismo mula sa kinaroroonan niya. Bibigyan kita ng leksyon, Darren. Naganap siya ng isang maliit na paso na may nakatanim na halaman at tinarget iyon sa ulo ng lalaki mula sa taas. Nang makahanap ng tiyempo ay binitawan niya ang paso na gawa sa clay at narinig niya ang malakas na aray ng lalaking kinaiinisan sa baba. Mabilis siyang kumilos at pumasok muli sa kwarto kung saan nandoon ang kambal. Alam niyang nasaktan si Darren ngunit para sa kanya ay kulang pa iyon sa inis na nararamdaman niya rito. Senyorita? Tawag ng babae mula sa labas ng kwarto nila. Yes? Mataray niyang tanong nang makilala kung sino ang babaeng tumatawag sa kanya. Ito ang babaeng iba kung makatitig sa asawa niya. Sa lalaking kinamumuhian niya. Tininan niya ito mula ulo hanggang paa. Bakit nga ba siya may inis rito? Wala naman ito sa kalingkingan niya. Nasapon niya ang kanyang noo nang matanto na kung ano-ano na pala ang iniisip niya. Hindi tama ang lahat ng nasa isip at nararamdaman niya ngayon. Pero bakit hindi niya mapigilan ang mainis? Kakain na po. Nagluto po si senyorito para sa inyo. Magilaw nitong sambit. Wow, Daddy cook for us? Tara na, Asher. Mommy, tara na po. Excited na sambit ni Ashley. Nahila-hila ang isang kamay niya. Natawa siya sa sarili. Si Darren, marunong magluto. Yun na ata ang pinaka hindi ka panipaniwala sa lahat. Nagpapatawa ba ito? Nakita niya itong nag-iihaw kanina pero siguro ay ihaw boy lamang ito at iba ang tumimpla. Sumunod na siya patungo sa labas dahil sa makukulit na mga anak niya na sobrang sabik sa pagkain inihanda ng ama. Naabutan pa niya itong nililinis ang buhok dahil sa mga lupang kumalat sa ulo nito. What happened, Dad? Nag-aalalang tanong ni Asher na makita ang ama na sapu-sapu ang ulo. Nothing, son. May lumipad na pasulang ng halaman sa ulo ni Daddy. Pinigilan niya ang matawa sa itsura nito. Nakasuot na ulit ito ng damit pang itaas at umupo sa tabi niya habang ang kambal ay nakaupo sa harapan nila. Ito na naglagay ng kanin at barbecue sticks sa mga plato nila. Mga anak, si Daddy ang nagluto nito para sa inyo. Sana magustuhan nyo. Sana magustuhan mo, Mariel. Nakangiting sambit nito na kumindat pa sa kanya. Puro papuri ang naririnig niya mula sa mga anak. Kahit siya naman ay nagustuhan din ang niluto ni Darren. Sa katunayan nga ay nakatatlong sticks na siya. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sambit ni Darren habang titig na titig sa kanya. Gutom ako, kaya pagtsatsagaan ko na lang itong napaka-dry at tigas mong barbecue. Mataray niyang sambit sa lalaki. Kaya pala nakatatlong sticks ka na kasi pinagtsatsagaan mo lang. Indrapan lamang niya ito. Ang mga masasakit na salitang ito na sinasabi niya ay kulang pa sa ginawa nito dati. Babies, may falls sa di kalayuan. Bukas ay maliligo tayo doon. Baling nito sa kambal. Nagpalakpakan naman ang dalawa sa narinig. Sa totoo lang ay sa TV pa lamang nakakita ng falls ang dalawa kaya sabik na sabik ang dalawa nang marinig ang sinabi ng ama. Kahit siya nasasabik din dahil miss na nga niya ang maligo sa ilog. Ilang taon na siyang hindi nakakapasyal dahil naging abala na siya sa pag-aaral at pagmumodelo dati. Mariel, kalimutan mo na muna ang sama ng loob mo sa akin. Let's be happy and enjoy the moment with the kids. Hindi siya sumagot. Ngunit gumiti lamang siya sa kambal upang hindi mahalata ng dalawa na may hindi sila pagkakaunawaan. Kinagabihan ay wala siyang choice kundi ang suotin ng nighties na nasa closet. Walang ibang maisusuot kaya wala siyang choice. You look gorgeous. It fits you well. Nagulat pa siya na lumingon dahil nakatayo si Darren sa likuran niya.
Nakita kaya nito kanina habang nagpapalit siya ng damit? Hindi man lamang niya napansin na nandoon na pala sa loob ang hudyo. Natutulog na sina Ashley at Asher sa kama. Kanina pagkatapos kumain ay naglaro ulit ang dalawa kaya ngayon ay nakatulog ng maaga dahil sa pagod. Are you going to sleep here? Tanong niya. Of course, mag-asawa tayo. Wala namang mali siya, di ba? Tanong nito habang unti-unting lumalapit sa kinaroroonan niya. What are you doing? Takang tanong niya dahil sa paglapit nito sa kanya. I think I wanna undress you, baby. Don't you dare touch me, Darren. Gusto mo bang matulog sa labas? Banta niya sa lalaki. Natauhan naman ito sa sinabi niya. I'm just joking. I just wanna say goodnight. Pumalik na ulit ito sa kama at tumabi kay Asher at hinalikan ang dalawa. Takot naman palang matulog sa labas. Sambit niya sa kanyang sarili. Tumabi na din siya kay Asher at hinalikan din ang pisngin ng dalawa. May mga ngiti sa labi ng dalawa kahit na natutulog. Napaka-inosente nga naman ng dalawa kung paano sila natuntong sa panig ng ama. Nagising siya nang makaramdam ng gutom. Bumangon siya sa kama at napagtantong wala si Darren sa tabi ni Asher. Nagkibit balikat na lamang siya at bumaba sa kitchen upang magtimpla ng gatas. Papalapit siya sa kitchen nang marinig ang boses ni Darren at ng babaeng nakita niyang kasama nito kanina. May hawak na baso si Darren at umiinom ito ng tubig. Ganoon din ang babae. Nagulat pa ang dalawa nang makita siyang palapit sa mga ito. Senyorita, nauuhaw din po ba kayo? Tanong ng babae sa kanya. Actually, hindi ako uhaw. Nagugutom ako. Dahil sambit niya sabay kuha ng baso at naglagay na rin ng 2 kutsara ng powdered milk sa baso at naglagay ng malamig na tubig. She want her milk cold. Excuse me po, babalik na po ako sa kwarto. Sambit ng babae at tuluyan ng umalis sa kitchen. Okay na ba ang gatas? Baka gusto mong kumain, ipagluluto kita. Wika ni Darren sa kanya. Hindi na, baka pagod ka na. Kahit kailan hindi ka pa rin talaga nagbabago, Darren. What do you mean? Huwag ka na nga magpaka-inosente dyan. Perfect yung tumiming, no? Sabay pa talaga kayong nauhaw. Sambit niya sa lalaki. What? Mariel, are you accusing me of something that I didn't do and will never ever do to you again? Ewan ko sa'yo. Isa kang dakilang manloloko. Sino pa ba maniniwala sa'yo? Excuse me, aakyat na ako. Sambit niya sabay akyat sa itaas ng kwarto. Kung hindi siya bumaba, ano na kaya ang posibleng nangyari sa dalawa? Humiga na ulit siya sa kama at ilang minuto ang dumaan ay naramdaman niyang humiga na rin ulit si Darren sa tabi ni Asher. Good night, Mariel. Huwag ka na nga mag-isip ng negatibo dyan. Nagbago na ako kaya dapat lang na magtuwala ka sa akin. Wika nito na hindi niya binigyang pansin dahil naiinis siya lalo na't iniisip ang babae kanina na nakapantulog na damit na sobrang nipis. Kalahating oras silang naglakad patungo sa falls na sinasabi ni Darren. Sumama si Bay na buhat-buhat ang mga gamit at pagkain na iihawin. Hindi maipinta ang kasiyahan sa mukha ng kambal kahit siya ay lubos na humanga sa napakagandang lugar na iyon. Napakalinaw ng tubig at may malalaking bato sa gilid ng ilog na pwedeng upuan. Nagsimula mag-ihaw si Bay habang sila at ang mga bata ay nagtampisaw na sa tubig. Do you like the place? Tanong ni Darren na nakatitig sa kanya. Maganda at masarap maligo. Tapid niyang sambit. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sambit nito na buhat-buhat si Asher. Si Ashley naman ay nasa tabi niya dahil hindi naman masyadong malalim ang kinatatayuan nila. I'm really very happy today dahil kasama ko kayo. Dagdag pa ni Darren. Babies, akyat na tayo. Masyado nang malamig. Sambit niya na hindi pinansin na sinabi nito. Takot siyang tingnan ang seryoso mga mata ng lalaki. Upang iwasan ito ay dinala niya ang 2 anak sa gilid ng ilog at masaya naman ang dalawa habang naglalaro ng mga bato na may iba't ibang hugis at itinatapon ito sa tubig. Nang tingnan niya si Darren ay seryoso lamang itong nakatitig sa kanya at nang magtama ang kanilang paningin ay kinindatan siya nito. Binawi naman niya agad ang kanyang tingin sa mga anak. At nang titingnan niya sanang muli ang lalaki ay nakita niyang lumangoy ito patungo sa malalim na bahagi ng ilog malapit sa rumaragasang falls. Kumuha ito sa kanila nang tuluyan ng makalapit sa falls. Hindi nagtagal ay lumusong ulit ang lalaki at halos 1 minuto na ang lumipas ay hindi pa rin ito umaahon. Tiningnan niya si Bay.
Busy pa rin ito sa pag-iihaw. Tumayo siya at sinabihan ng mga anak na huwag na munang maligo hanggang sa makabalik siya ulit. Sinanyasan niya si Bey upang bantayan ang bata. Tumango naman ito. Nang tingnan niyang muli ang pwesto kanina na lalaki ay hindi pa rin niya ito nakikita. Lalo siyang kinabahan. Kaya lumusong siyang muli sa tubig at lumangoy patungo sa pwesto kung saan niya nakita si Darren kanina. Ayaw niya ipakita sa mga kasama lalo na sa mga anak niya na naaalarma na siya. Baka magpanik ang mga ito. Nasaan ka na ba, Darren? Huwag ka munang mamamatay. Sigaw niya sa isip. Nang makarating sa malalim na bahagi ng ilog ay lumusong siya sa tubig. Ngunit hindi pa rin niya makita ang lalaki. Hinahabol niya ang kanyang hininga nang iahon ng ulo mula sa tubig. She can't find him and that scares her so much. Lumusong ulit siya at sinubukang hanapin ito ngunit wala pa rin ang lalaki. Halos mangiyak-ngiyak na siya sa desperasyong mahanap ang lalaki. Are you looking for someone or something? Nag-init ang kanyang katawan nang marinig ang boses ng lalaki na sanhin ng pag-aalala niya ngayon. Nang lumingon siya, ay nakita niyang kampante itong nakasandal sa isang malaking batuhan at tila tuwang-tuwa pa ito habang tinititigan siya. Medyo nakatago ang pwesto nito kaya hindi talaga mabibisto kung may tao o wala. Walang hiya. Stay there, Darren! Inis niyang turan. Lalapitan niya talaga ito at bibigyan ng isang malutong na sampal. Natakot at nag-alala siya tapos nag-enjoy lamang pala ito habang nakikita siyang halos mapugto na ang hininga sa paglusong sa malalim na tubig. What's wrong? Tanong nito nang makalapit siya dito. Isang malutong na sampal ang pinakawalan niya na ikinapula ng mukha nito. That's for making me really worried. Next time, sabihin mo kung saan ka pupunta para hindi ako mag-alala sa'yo. Inis niyang sambit. Nakita niya mas lumapad ang ngiti nito at walang padalos-dalos na hinawakan na magkabila niyang mukha at mariin siyang hinalikan. Mabilis itong gumalaw at isinandal siya sa malaking bato. Dahil hinihingal at pagod sa paglusong ay hindi niya nagawang pigilan pa ito. Ramdam ng kanyang labi ang mainit na bibig nito na sakop ang kanyang labi. Pumikit siya at mas pinakaramdaman ang halik nito. Tila mas nanghina siya nang makaramdam ng kuryente na dumadaloy sa buong katawan niya. She remember this kiss. Ito ang halik na lagi nilang pinagsasaluhan noon. Ito ang halik na bumuo sa kanya dati. Halik na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nalilimutan. She felt a tear escape from her eye and suddenly, she pushed him undoubtedly. Those kiss also brings pain. Nakita niya ang gulat na rumihistro sa mukha ni Darren. Forgive me, Mariel. Let's start all over again. Hinawakan at muli nitong pinisil ang baba niya. Umiling siya. She can't really forget it all. Madaling magpatawad pero ang hirap lumimot, Darren. You and your father abandoned us before. Umuwi ako sa probinsya. Masaya doon. Ngunit mahirap ang buhay. Walang-wala ako dati kahit ipon para sa panganak ko. Pinaghirapan ko talaga. Kapag nahihirapan ako dati, iniisip ko kung nag-aalala ka rin ba sa amin? Hanggang sa araw na ipinanganak ko sila. Halos ipagtabuyan ako ng ospital dahil kulang ang pera namin. Hindi ko alam kung buhay pa kami ng kambal kung hindi dumating si Kuya King. Sa tingin mo ba, madaling makalimot? Lalo na't nang magkita na tayo ulit. Gusto mong bumalik ulit sa buhay namin. Hindi naman ganun kadali yun. Everything takes time. Ano bang gagawin ko para mapatawad mo ako, Mariel? Hindi pa rin ba sapat ang 5 taon na sakit na naranasan ko? I tried to look for you. I searched for you pero may humahad lang sa mga plano ko, Mariel. Para tayong biktima dito. Maawa ka din naman sa akin. Bumuntong hininga siya na malalim. It's really hard, but susubukan ko maging mabait sa'yo. I'll treat you fair para sa mga bata. Ayoko naman na sila ang lubos na maiipit sa sitwasyon natin. Hindi naman ako ganoong ka-selfish na tao. Salamat, Mariel. Handa din akong maghintay hanggang sa mapatawad mo ko. Alam ko naman na hindi mo pa ako lubos na nakalilimutan. Kanina na makita kita nag-aalala sa akin, I realized that I'm still important to you. When I kissed you, the spark is still there, and I know that you felt it too. Hoy, nag-alala ako kanina dahil akala ko nalunod ka na. Kahit sino naman talaga mag-aalala, no? Mata rin niyang sambit. Ayan ka na naman.
Sabi mo magiging mabait ka na sa akin. Inirapan niya ito at lumangoy na ulit pabalik sa kinaroroonan ng mga anak. Nakasunod naman si Darren sa likuran niya. Naabutan nilang tinutulungan ng kambal si Bay sa pag-aayos ng pagkakainan nila. Pinagsaluhan nila ang inihal na isda at karne ng manok. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na muna sila saglit sa sobrang kabusugan. Maliligo na po muna ako. Paalam ni Bay sa kanila. Lumusong ito sa tubig at nang umahon ay bakat ang malulusog nitong dibdib dahil sa nabasa nitong puting fitted shirt. Umiling na lamang siya. Wala ba itong pakialam na may lalaki silang kasama? Naiinis siya dito. Hindi dahil sa nagsasalo siya o naiinggit siya. For what? Isa siyang lingerie model na sikat sa ibang bansa at sa Pilipinas. Wala itong panama sa kanya. Ang kiniinisan lamang niya ay ang pagiging revealing masyado nito, lalo na't kapag nandyan si Darren. Hindi naman siya nagbibintang na nangaakit ito pero parang ganoon na nga. Tinignan niya si Darren. He is now enjoying playing with the twins. Somehow he changed. Hindi niya inaasahan na ang dating amo ay kaya palang maging isang mapagmahal na ama. Ibang-iba na ito ngayon, lalo na't nakilala ang kambal. Tama naman siguro ang desisyon niya na maging mabait dito, lalo na't nandyan ang kanilang mga anak. The only thing that she can still give him is forgiveness and acceptance. 2 araw nang tulala si Bay. Simula na makitang muli ang amo ay hindi na nito nilubayan ang isip niya. She liked him so much and worst, paka-inlove na nga siya rito. He is a hot daddy. Kapag kasing gwapo at kasing yaman ni Senyorito Darren ang manliligaw sa kanya, hindi siya aatras kahit na may asawa at anak na ito. Sobrang gwapo naman kasi ng amo niya. Napaka-sexing lalaki din at hindi nakakaumay tingnan. Sa lahat ng lalaki na nakilala niya, ang amo ang pinaka-havey sa lahat. Kung mapapansin siya nito, okay na sa kanya kahit maging kabit lamang nito. Ganyan siya ka-head over heels sa lalaki. Sa katunayan nga, motivated at palagi siyang inspired sa pagtatrabaho ngayon dahil sa amo. Hindi ata siya mapapagod na pagsilbihan ito. Tumayo siya mula sa higaan dahil hindi siya makatulog. Naiinitan siya kaya nagpa siyang lumabas upang magpahangin. 11:30 na pero hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Nagulat pa siya na makita si Darren na nakaupo sa isang upuan sa tabi ng garden. Umiinom ito ng alak at bago lamang nagsalin sa baso nito. He is not minding her. Nakatitig ito sa kawalan habang nilalagok ang alak. Lumapit siya sa lalaki at umupo sa tabi nito. Nandito rin po pala kayo, senyorito. Masaya niyang wika dito. Tumango lamang ang lalaki sa kanya at muli pa itong nagsalin ng alak sa baso at mabilis na nilagok iyon. Pwede pong makaisang shot? Para makatulog lang, di kasi ako dinadalaw ng antok eh. Sige, isa lang. Sambit ni Darren sabay bigay ng baso ng alak sa babae. Salamat. Hindi rin po ba kayo makatulog? Tanong ulit ng babae. Yup, I just need to drink to calm myself. Isa pa, napagod ako kanina sa paglalakad. Tumayo si Bay at pumunta sa likuran ni Darren at hinawakan na magkabilang balikat nito at dahan-dahang minamasahe. Masarap po ako magmasahe para mawala po ang pagod niyo. Malambing nitong saad sa lalaki na walang tigil na minamasahe ang likod ni Darren. Hindi pa ito nakontento na may nakaharang na damit. Bagkus ay ipinasok pa nito ang magkabilang palad at malayang hinahawakan at minamasahe ang balat ng lalaki. Masarap po ba? Malanding saad nito. Biglang natauhan si Darren nang maramdaman ang kakaibang init sa palad ng babae. Thanks. But I don't need a massage. By the way, aakit na pala ako. Tumayo si Darren at mabilis na umakyat sa taas. Pipikay ka rin, senyorito. Tingnan lang natin kung hanggang kailan mo ko kayang tiisin. Napapangiting sambit niya sa sarili. Malalakas na katok ang gumising kay Mariel. She looked at the wall clock and it was past 11. Ano ba? Pwede ka namang matulog sa labas. Iistorbohin mo pa talaga kami? Pumasok sa loob ang lalaki at direktang pumasok sa banyo. Hindi man lamang siya nito sinagot. Narinig niya ang rumaragas ang tubig sa loob. Sa 10 oras ng gabi ay nakuha pa nito maligo. Nagkibit balikat na lamang siya dito at saka bumalik na ulit sa higaan. Kinabukasan, nagising siyang wala na sa tabi ang kambal. Naghilamos na muna siya bago bumaba. Isang puting silk na roba lamang ang ipinatong niya sa kanyang katawan para takpan ang suot na napakanipis na lingerie.
Naabutan niya nag-aalmusal na ang kambal at si Darren. 8:00 na pala ng umaga. Sadyang late lamang talaga ang gising niya. Nakita niyang nakangiti ng maluwag si Bey habang daladala ang tray ng juice at isinalan sa baso ng 3. Tara, mag-almusal na tayo. Sumay niya si Darren na umupo siya sa tabi nito. Kagabi nga pala ay hindi siya nakatulog na maayos. Nasa isip pa rin niya si Darren. 11:00 na itong pumasok kagabi at naligo pa ito. Ano kayang ibig sabihin nun? Pinaglololo ko ba siya nito? May kinikita ba ito tuwing gabi? May babae ba ito na kinalolokohan? Samot-saring tanong ang umiikot sa kanyang isip kagabi kaya hirap siyang dalawin ng antok. Mabuti lamang ba si Darren sa kanya dahil sa kambal? Saktong inangat niya ang kanyang mukha ay nakita niya ang malagkit na tingin ni Bey kay Darren. Nang bumaling kay Darren ay isang simpleng ngiti ang iginawad nito sa babae. Parang umakyat ang lahat ng dugo sa mukha niya at hindi sinasadyang buong lakas na itinusok ang tinidor sa jumbo hotdog na kalalagay pa lamang ni Darren sa kanyang plato. Are you okay? Gulat nitong tanong. Yeah, I am. Sorry, hindi ko sinasadya. Sambit niya. Pero sa kaibuturan ng puso niya ay hindi pa rin siya kampante. Iba may ibang kutob siya. Woman's instinct kumbaga. May ketchup ka sa bibig. Sambit ni Darren sabay puna sa gilid ng kanyang labi gamit ang isang daliri nito. Nagtama ang kanilang paningin at bumawi siya agad ng tingin nang bumaba ang mata nito sa mga labi niya. Alam niyang napansin nito ang pamumula ng pisngi niya kaya mumaling na lamang siya sa kambal at tinanong kung anong gustong gawin ng dalawa. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib sa oras na ito. She's still so lost on his stares. Those blue eyes never fails to magnetize her. Parang noon lang, lagi siyang nahuhulog sa mga titig pa lamang nito. She realized that amidst the bad and painful memories were beautiful sweet memories at first. She remembered how they started their love story before. Those were the days. Kinagabihan, pinatulog na muna niya ang kambal. She wore a lilac lingerie and black terno undies. Napapailing na lamang siya. Kabisado ni Darren ang size niya. Kahit bra at panty ay alam na alam din ito. Hindi rin naman siya nakakatulog dahil wala pa si Darren sa kwarto. Kagabi pa talaga ito laman ng isip niya. Nagpaalam ito sa kanya kanina na iinom lamang ito sa loob ng entertainment room. May malaking entertainment room ang mansyon. 9:00 ng gabi nang hindi pa pumapasok si Darren ay nagdesisyon na siya na silipin kung totoo nga ang sinasabi nito na nasa entertainment room lamang ito. Bago pumanhik sa kinaroroonan ni Darren ay uminom na muna siya ng malamig na tubig sa kitchen. Bago pa man siya makarating sa entertainment room ay kumubli na muna siya sa isang gilid nang makitang pumasok si Bey sa loob. Napakaiksi at napakanipis ng suot nito. Naaninaga niya ang itim na panloob nito. Hindi pa man siya nakakalapit sa pintuan na naiwang nakabukas ay unti-unti nang pumapatak ang masasaganang luha sa kanyang muka. Mabigat ang kanyang mga hakbang na tila ayaw na niyang sumilip at pumasok pa. Sa kanyang imahinasyon ay kitang-kita niya ang paghahalikan habang hubot-hubad ang dalawa. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Parang sinaksak at pinipiga na naman ang puso niya. Bakit parang masakit ang ganito? Mas masakit isipin na may ibang katalik ang lalaking parte na ng buhay niya. Napakadali namang sumuko ni Darren. Akala pa naman niya ay handa itong maghintay pero hindi pala. Totoo nga ang hinala niya na pinapaamo lamang siya nito upang hindi niya ilalayo ang mga anak niya. Pinatapang niya ang kanyang sarili at dahan-dahan pumasok sa entertainment room. Nakasarado ang ilaw at tanging liwanag na nagmula sa TV ang naaninag niya. Nakita niyang nakaupo si Bey sa tabi ni Darren at tumutungga ng alak at nakatingin sa telebisyon. "Senyorito," tawag ng babae ngunit nasa TV pa rin ang atensyon ni Darren. Ayaw muna niyang magpakita sa dalawa kaya nanatili pa din siyang nakamasid sa di kalayuan. Minabuti niyang pakinggang maigi ang dalawa. "Senyorito Darren," tawag ulit ng babae. Hindi pa rin kumikibo si Darren at nakatingin pa rin ito sa telebisyon. Nakita niyang kinuha ni Bey ang remote ng TV at ipinos iyon. Tumayo naman si Bey sa harap ni Darren at bigla itong nagubad sa harapan nito. Hubot-hubad na si Bey sa harapan ng lalaki. Mula sa malayo ay kitang-kita niya ang malulusog nitong dibdib at makinis na kutis. "Tomed, can you please dress up?" "Ayoko. Please, senyorito. Tikman mo ako. Kahit isang gabi lang. Iyo ako."
Malanding sambit ni Bey sa lalaki habang minamasahin nito ang malabundok na dibdib. My God, Bey! Please, huwag mong gawin ito. Respeto mo naman ang sarili mo. Please, isuot mo na ulit yung damit mo. Tumayo si Darren at naglakad na sanang palabas. Ngunit hinabol ito ni Bey at niyakap mula sa likod nito. Pinupog ito ng halik ni Bey mula sa likuran. Hindi ba ako maganda, senyorito? Please try me. Hindi ka mauumay sa akin. Gawin mong gusto mong gawin sa akin. Gagawin ko rin ang lahat ng gusto mo. Enough. Get dressed o gusto mong palayasan ko kayo? Sorry po. Umiiyak na sambit ni Bey bago nito pinulot ang manipis na pantulog sa sahig. Bago pa siya makita ng dalawa ay mabilis na siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. She felt sorry for doubting at him. She heard everything and she realized that he had changed already. Hindi na ito ang dating senyorito niya na iba-iba ang babaeng dinadala sa mansyon dati, na parang damit kong magpalit ng babae. Pipikit pa sana siya ngunit may kumatok bigla sa pinto. Alam na naman niya kung sino iyon. Mariel? He cried and suddenly embraced her so tight. Niyakap niya din si Darren. This time, she knew that he is genuine when he told her that he is willing to wait until she forgives him. Kitang-kita at narinig niya ang lahat kanina. Niyakap din niya ng mahigpit ang lalaki. I'm so sorry for everything, baby. Mahal kita. Mahal na mahal. Sambit nito. Nagtamang muli ang mga mata nila at mabilis nitong ibinaba ang mukha upang sakupin ng mga labi niya. Gumanti naman siya ng halik. She moaned, feeling his warm breath on her mouth. Isinandal siya ng lalaki sa gilid ng kwarto at muli silang nagpalitan ng halik. I miss you so much, Mariel. Mahinang sambit nito sa kanyang tenga bago bumaba ang halik nito sa kanyang punong tenga pababa sa kanyang leeg. At nang mga oras na iyon ay muli siyang nagpaubaya sa kanyang asawa. Muli ay ipinaramdam niya dito ang kanyang pagmamahal. I'm so very happy. Hindi ka magsisisi, Mariel. Mahal na mahal kita. Sinabi ko na ba na pinatawad na kita? Basta, I know this is the start already. By the way, may sasabihin pala ko sa'yo. Wika nito. Ano yun? Kanina, while in the entertainment room, pumasok si Bey. I didn't expect that she will undress in front of me and ask me to make love to her. So pagkatapos, nag-take advantage ka? Hindi. I asked her to dress up. Sa oras na yun, ikaw at ang mga anak natin ang nasa isip ko. Sayang naman, ulam na hindi mo pa pinagbigyan. She's trying to joke at him, but deep within, it hurts. Tapos ano? Problema na naman. Inaayos ko na nga ang buhay ko. Gusto ko namang malagay sa tahimik na kasama ka at ang mga anak natin. Sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa inyo noon, gusto kong bumawi at gumawa ng bagay na hindi kayo masasaktan. Niyakap niya ito ng mahigpit. She can't take all of it anymore. What else will he do to prove that he regrets already? Just a kiss from him erases all the pain and heartaches. She truly hoped that this will be a good start for them. Nakatulog silang hubot-hubad habang yakap-yakap ang isa't isa. This time, she is ready to start life with him. Isasantabi muna niya ang sakit at pait ng nakaraan na hindi niya nalilimutan. Maybe, mag-iipon siya ng masasayang sandali nila ni Darren para higitan ang sakit at puot noon. Sana maging madali ang lahat, lalo na't nandyan ang kanilang mga anak. Nakabihis na siya ng magising, kinaumagahan. Ang huling alaala niya ay hindi na siya nakapagbihis kagabi. Natutulog pa ang kambal ngunit si Darren ay wala na sa kwarto. Naisip niya ulit ang nangyari kagabi. Isinuko na pala niya ulit sa lalaki ang kanyang bataan. Pero sa halip na magmukmuk ay magaan ang pakiramdam niya. Masaya siya dahil may isang tinik sa puso niya ang nawala. Bumaba siya at sa hagdanan pa lamang ay amoy na niya ang luto sa kusina. Amoy pa lamang ay katakam-takam na kaya dumiretso na siya sa kitchen at naabutan si Darren na nagluluto.
Katulong nito sa Aling Lucy na naghahanda ng mga sangkap at iniaabot sa lalaki na nasa harapan ng kaldero at abala sa paghalo ng anumang niluluto nito. Seryoso ang lalaki sa pagluluto at nang mapansin ang kanyang presensya ay saka itong umiti at mabilis na lumapit at bumati sa kanya. Dinampian siya nito ng halik sa labi at inakay na tikman niya ang niluluto nito.